Si Mabini po, siya po ay na-hospital arrest. Barko na ipinangalan sa kanya. Okay, BRP Apolinario Mabini. Yan, ito naman po yung kabaong na pinaglagyan ng mga buto ni Mabini. Gamit din ni Mabini. Ito mga original din po ito. Yan, dito sa upuan niya po yung mismong inupuan ni Mabini. Diyan po siya namatay noong May 13, 1903. Yan, isa sa mga highlight din po ito na gusto ko. Okay. Ayan, so ang politikang dalisay, totoo at tapat katunayan ay napakahirap mahanap sa panahon ito. Ang Tanawan ay matatagpuan sa lalawigan ng Batangas, isang lungsod na may mahalagang papel sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa paglipas sa mga siglo, naging saksi ito sa mga pangyayaring humubog sa pananampalataya, katatagan at pagkakakilanlan ng mga Batanggenyo. Nagmula ang pangalan nitong Tanawan sa salitang tanaw na tumutukoy sa isang lugar kung saan malawak ang natatanaw. At noon, ang unang pamayanan ng Tanawan ay nasa baybayin ng Lawa ng Taal, kung saan malinaw na natatanaw ang Bulkan Taal. Ngunit higit pa sa tanawing ito ang naging pundasyon ng lungsod, isang simbahan na naging sentro ng pananampalataya at tahimik na saksi sa pagsubok at pagbabagong pinagdaanan ng pamayanan. At dito matatagpuan ang St. John the Evangelist Parish Church o mas kilala bilang Tanawan Church. Itinatag ang parokya noong 1572 ng mga paring Agustino, dahilan upang ito ay maging isa sa mga pinakamatandang parokya sa lalawigan ng Batangas. Mula noon, nagsilbi itong sentro ng pananampalataya, pagtitipon at paghubog ng komunidad. At bukod sa makasaysayang simbahan, dito rin matatagpuan ang isa sa mga pinakamahalagang pamanang pangkasaysayan ng bayan. Ito ay ang Museo ni Apolinario Mabini na nagbibigay pugay sa buhay at pamana ng isa sa mga pinakadakilang anak ng Tanawan. Dito ay sinilang si Apolinario Mabini noong July 23, 1864. Nakakalaunan ay kinilala bilang utak ng himagsikan at pangunahing tagapayan ng unang republika ng Pilipinas. Sa loob ng museo ay matatagpuan ang iba't ibang exhibit na nagpapakita ng kanyang buhay, edukasyon, mga personal na kagamitan, mahalagang dokumento at mga pangyayaring humubog sa kanyang makabayang paninindigan. At sa ating pagbisita sa museong ito, mas makikilala natin ang buhay ni Apolinario Mabini mula sa kanyang payak na pinagmulan sa Tanawan hanggang sa kanyang pagiging isa sa mga pinakamahalagang personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas. At sa kabuuan, pinapakita ng Tanawan na ang tunay na yaman ng isang lungsod ay hindi lamang nasusukat sa pagunlad, kundi sa kakayahan nitong pangalagaan ng kasaysayan at pamana ng mga taong humubog sa ating bansa. Good morning guys, this is Kuya Mario once again at welcome back po muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito po tayo ngayon sa probinsya po ito ng Batangas, no? At nasa bayan po tayo ngayon Tanawan. At meron po tayong pupuntahan dito guys na isa sa mga mahalaga na museum dito sa may Tanawan, makikita po yan, ang museo po ni Apolinario Mabini, no? Pero bago natin puntahan yon, ay dadaan muna tayo dito sa simbahan ng Tanawan. Yan, nasa likod natin. Bali itong simbahan ng Tanawan, no? Ginawa po ito noong 1881 and then bali hindi po siya dito yung original. Ito na po yung bagong lokasyon ng simbahan, no? Pasukin muna natin tapos alamin natin yung makikita natin doon sa loob. So ito yung itsura niya guys. Napakataas pala na itong simbahan guys, no? Tapos parang na-paint na rin siya, na-repaint na rin siya. Ayan. Tapos doon sa right side, meron doon makikitang eskwelahan, yun yung La Consolacion, nabasa ko ganina. Pero ito, basahin muna natin yung historical marker dito sa may bago pumasok ng simbahan guys, no? Ang simbahan ng Tanawan, ang pangangasiwang pangsimbahan ng bayan ay tinanggap ng mga Agustino noong May 5, 1584. Si Father Antonio Rojas ang naging unang kura paroko matapos ang unang simbahan na yari sa kahoy at nasa may lawa ng Bumbon. Bago ang taong 1690, ipinatayo ang simbahang bato noong 1732. Inilipat sa kasalukuyang kinalalagyan nito nang ang buong bayan ay lumubog bunga ng pagsabog ng Bulkan Taal at ganap na nasira ng 1944. So yun guys, ang dami palang pinagdaanan na itong simbahan, no? So nasira rin pala ito ng World War noong 1944. So pasukin natin yung simbahan. Pagpasok sa loob ng simbahan ay mapapansin na agad ang tahimik at maliwalas na paligid. Ang maluwag na espasyo at maayos sa pagkakaayos ng loob ay nagbibigay kaaya-aya sa pakiramdam ng sino mang pumapasok para masilayan ang kagandahan ng simbahan. Sa kanang bahagi naman ay makikita natin ang mga imahe ng iba't ibang santo na nagsisilbing inspirasyon sa pananampalataya ng maraming deboto. Marami sa mga dumadalaw ang humihinto muna rito upang magnilay at manalangin at maglaan ng ilang sandali bago magpatuloy sa paglalakad sa loob ng simbahan. Habang papalapit tayo
sa harapan ay mapapansin natin ang simple ngunit napakagandang disenyo ng simbahan. Makikita sa bawat bahagi ang maayos sa pagkakayari at pagkakaingat dito. Ang matataas na haligi, ang maluwag na gitnang pasilyo at ang mga liwanag na pumapasok sa mga bintana ay nagbibigay ng maliwanag at maliwalas na nakakatulong sa tahimik na pagdarasal at pagninilay ng mga nagsisimba. Sa pinakaharap naman ay matatagpuan ang pangunahing altar, ang sentro ng bawat pagdiriwang ng banal na misa. Dito ginaganap ang mahalagang seremonyang pangreliyon na naging bahagi na ng buhay ng mga taga-Tanawan. Habang naglalakad sa loob ng simbahan ay hindi maiwasang isipin ang napakaraming pangyayaring nasaksiyan nito. Dito ay pinagdiriwang ang maraming binyag, kasal, pista at iba pang pagdiriwang ng pananampalataya na naging bahagi ng buhay ng maraming henerasyon ng mga taga-Tanawan. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ito nagsisilbing mahalagang lugar at isa sa mga pinakakilalang makasaysayang simbahan sa bayan. Okay guys, bali palabas na tayo ng simbahan, no? At nakita natin yung loob ng simbahan. Napakasimple lang pala ng simbahan ng Tanawan. At yun, hindi na tayo nagtagal doon, hindi na rin tayo nakapag-vlog sa loob. Bali binays over ko na lang dahil may mga nagdarasal bilang respeto, no? So tara, punta na tayo doon sa Apolinario Shrine. Dito pala sa may simbahan ng Tanawan, makikita mo doon sa may pinakalikod niya, kung mapapansin niyo dyan sa may aerial shot, may mga parang mga bahay, no? Yung makikita nyo dyan sa may ibabaw, no? Ang daming mga bahay, parang ginawa ng subdivision dyan sa may likod. Tapos sa may dulo naman, makikita natin yung Mount Makiling. Ang ganda ng aerial shot, no? Tapos dito naman sa pinagmamotoran natin paglabas ng simbahan, guys, ito na yung pinakasentro na mismong Tanawan. At napakadaming establishment, no? Kaya pala ito naging city na. So time check muna tayo, 12:20 ng tanghali. So diretsoin lang natin to, malapit na tayo. Parang ito na nakikita ko, mayroong bandila guys sa right side natin. Ito na. Ito na nga. Ito, nakita ko na siya. Hanapin lang natin yung entrance. Oh. Ayun, oh. Mabini Shrine. Ayan, papasok na tayo dito. Ay, ang laki pala na ito. Ang laki. Okay guys, bali dumating na tayo dito, no, sa Mabini Shrine, kung saan makikita natin ang lawak ng shrine, guys. Meron tayong kasama dito mismo sa mismong 4th generation mismo ng pamilya ni Mabini. Siya yung magkukwento sa atin about dito sa may Mabini Shrine. Ang kasama natin si Ma'am Raylene. Ayan po. Ma'am, maraming salamat po sa pagpapa-unlock. Bali, ano po yung makikita natin dito, ma'am, sa Mabini Shrine? Ayun po, sa makikita po natin dito ay replica ng kanyang bahay. Okay po. And then, nandito rin po yung puntod kung saan po siya nakalibing. Okay po. And then, we have 7 galleries po na pwede nyo pong ikita sa loob po ng museum po natin. Na kung saan nandun po yung about sa kanyang kabataan. Okay po. Reformista, revolusyonaryo, then Philippine-American War, then yung pinaka-last po, yung Legacy of Mabini, kung saan nakalagay po natin doon yung mga original na mga ginamit mismo ni Mabini at ng kanyang pamilya. Wow, ang dami pala natin makikita, Yes, ma'am. Oh. So ma'am, tara, explore po natin. Dito po yung bahay ni Mabini, no? Yung replica. Oo. So yun guys, pupunta namin yung replica dito sa may gilid bago pumasok doon sa may gallery. Eto ma'am, ano po makikita natin dito, ma'am, sa bahay ni So Mabini? dito po sa loob, wala po tayo masyado makikita. Sa bare na lang po siya, isang bahay lang po talaga. Okay, isang bahay na lang. Opo. So yun guys, para ma-visualize nyo lang, oh, ito yung itsura ng bahay ni Apolinario Mabini. So ito po yung replica, sabi ni ma'am. Ayan. Pero hindi na siya pwede pasukin, ma'am, no? Pero yung loob niya dati napapasok pa raw. Ayan. Bare na po siya ngayon. Wala na siyang laman. Parang ano siya, no? Kubo. Ano po, ma'am? Kubo Parang, lang po, yes. Oo, kubo. Yan. Actually, before, maliit lang po talaga siya. Opo. And then, pinalaki po natin para maka-accommodate ng mga bisita sa loob. Makapasok po sila. Opo. Ay ngayon po, dahil nga po marami na pumupunta, so Medyo nasisira rumupok din na yung yung mga ano, sahig po mga natin. sahig. Opo. Oo. So ngayon, naman po na ayusin po siya this year. Oo. So yun guys, sayang di natin mapasok, no? Opo. So pakita ko lang, I-restore po natin. pakita ko lang dito, ma'am, sa gilid. Ayan. So malaki rin pala siya. Ayan, hanggang dito. So makikita mo dito talaga yung mga ginamit. Nabutas na nga iba sa ibabaw, ano? So yun guys, ito yung punta namin yung puntod. Dito mismo nakalagay yung mga buto Yes po. ni Apolinario Mabini. Dito. So actually, noong July 23, 1956 po, ito lang talaga yung museum po natin. Dito lang talaga. Yes, ito lang po Oo. talaga siya. So yun doon, ma'am, dinagdag na lang yung mga gallery. Ginawa lang siya noong 1998 and then yun nga, inopen sa public noong 2014 kasabay ng commemoration ng 150th birth anniversary. Sige ma'am, pakita natin sa mga subscriber natin, no, yung mga manonood natin.
Itong So ito po yung puntod ni Mabini. puntod ni Mabini. Ang laki pala, mama, no? So guys, ito yung puntod ni Mabini, oh. So bali ang birthday niya, ma'am. Kailan po ang birthday niya? July 23. July 1864. 23, 1964. Tapos namatay po siya ng May 13, 1903. May 30, 1903. So ilang taon na po siya na, ma'am, nun? So, by this July, mag-celebrate tayo ng 162 birth anniversary niya. 162 na. So yun guys, ito yung pinaka nandito yung mga buto ni Mabini. Tapos doon sa may gallery, ma'am, makikita natin doon yung parang atol na pinaglagyan ng mga buto niya, no? Yes, so pinaglagyan lang. Oo, Yung pinaglagyan. tinransfer yung mga remains po niya. Oo. So yun guys, pasok tayo doon sa pinakaloob ng gallery. Papakita namin sa inyo yung mga makikita doon, no? So tara. Okay guys, papasok na tayo dito sa first gallery. After natin doon sa may labas, ito yung papasok doon sa first gallery. Kasama pa rin natin si Ma'am Raynel. Ayan. Tara ma'am, pasok pa tayo sa loob. Okay po, So let's yun, guys. proceed po sa ating first gallery. Ito yung first gallery guys, ito yung itsura. Ayan. Ang ganda ng lighting, mga Ano po makikita natin dito, Ma'am Raymel? Okay po, dito sa ating first gallery, ito po yung kabataan at pagiging estudyante po ni Mabini, na kung saan makikita po natin yung mga original na mga ginamit mismo ni Mabini, yung mga school records po niya and others po. Ginamit niya, ma'am, sa pag-aaral niya. Pag-aaral, then iba yung pagtuturo niya, yung naging profession po ni Mabini. Okay. Sige ma'am, tara po, lapitan natin. Okay po, so dito makikita po natin yung first teacher ni Mabini, Apa. si Padre Valerio Malabanan, yung time po ng parang elementary days po niya. Apa. Then next po, dito naman po yung Colegio San Juan de Letran, kung saan siya nagtapos naman ng Bachelor in Arts or Education. Okay Then po. dito sa larangan pong ito, si Mabini ay pasado po. So, let passer po si Mabini. Let passer. Ibig sa education, teacher din kasi si Mabini. Teacher din pala siya. Yes. Oo, Yung Bachelor in Arts, ang parang pinaka-course po na yun ay education po siya. Okay, oo, yun 1881 pala. 1881, yes. And then after that po, si Mabini rin po na ay nakapagtapos ng law sa UST. Law. Yes po. So, Ibig sabihin, abogado rin po siya, ma'am. abogado rin, licensed lawyer din po si Apolinario Mabini. Wow, ngayon ko lang alam yun Then saan siya nag-aral? Sa UST. sa UST na. Bali, 1884. Then dito naman, may mga showcases po tayo dito. So nandito yung original na salamin, Apo. botones, paperweight, at ferrule. Ferrule is a teaching stick. Okay Kasi po. nga si Mabini ay isang teacher. Si Mabini po, bago siya nakapasok din ng UST, Apo. so kailangan niya magtrabaho, mag-aral para tustusan po yung pag-aaral ni Mabini. Working student po siya. So, ibig sabihin, working student Yes siya. po. Then out of 8 po, 8 na magkakapatid, siya lang yung nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi nga hindi nila afford yung mapag-aral yung isa't isa. Okay. Kasi yung nanay ni Mabini isa pong vendor ng kape, Okay po. and then yung tatay po niya isa farmer. So, talagang tumayo siya sa ano niya, no? Yes po, sa sarili lang po niya. Siya nagpursige lang siya para matapos yung kanyang pag-aaral. Talagang masipag pala talaga, no? Masipag, matalino, maprinsipyo. Ayun. Ayun. Opo. And dito naman po, meron din po tayo mga school records ni Mabini. Okay po. Mga original po ito, ma'am? Yan po ay mga facsimile na lang po sila. Okay. Wow. Dito Na yung kung mga saan grade niya. sinasaad po dyan, yung mga grades ni Mabini ay sobra saliente, na kung i-convert po natin sa ating grading system, yun yung mga highest honor. So yung grades daw po ni Mabini ay nag-range from 99 to 100. 99 to 100. Yes So, po. parang si Jose Rizal din pala, ano po? Yes po. And then, si Mabini po, sabi ng mga kaanak ni Mabini, Mabini can memorize a book cover to cover. Ganun po yung kataras ang isip ni Isip Mabini. niya. Kaya niya magsaulo ng isang buong libro. Wow. Talagang matalino talaga siya. Mama, Matalino po talaga siya. And then dito, mapapansin nyo, meron po tayong bahay kubo din. Okay po. So ito naman po ay naging boarding house si Mabini. Yung time po siya ay nag-aaral sa Manila. Opo. And then, yung bahay po niyan ay napunta sa pader ni na Mabini dahil po yung kapatid po niya na si Agapito, na pangasawa po yung isang anak, yung anak po ng Castañeda del Rosario, no? Yung nagmamay-aring bahay. Okay po. Yung bahay na yan, ma'am, ano pa rin yan ngayon? Existing pa rin? Existing po rin po yung bahay na to. Ngayon po itong bahay nito ay nilipat na siya sa compound ng PUP Santa Mesa at isa rin po siya museum. Yun doon sa may, Yes sa may po. UP. Kaya ang museum ni Mabini ay dalawa dito po sa Barangay Talaga. Ito kayong birthplace at yung isa po ay nandun sa
PUP Santa Mesa. Yung doon sa PUP, ma'am, original na bahay na po na yun? Original na bahay. Original po Yes yun? Oo. Doon din po siya namatay noong May 13, 1903. Dahil sa cholera. Cholera. Ayun. Mm-mm. Yan. So, dito naman po makikita natin. So, ito po yung rare photo ni Mabini na kung saan siya ay nakatayo. Opo. Yan. So, isang indication lang na si Mabini hindi siya lumpo since birth. Okay po. Bakit ba siya nalumpo, ma'am? Ayun. So, nalumpo lang siya dahil po sa sakit na polio. Polio. Yes Opo. po. Then, tinamaan lang siya ng sakit na polio at the age of 31 going 32 years old na po. Ah, so ibig sabihin, Late ano na rin? So, in this picture, siya po ay 30 years old. Katatapos lang ng kanyang pag-aaral. Oo. So, natapos po siya 1894. Nang aboga siya at nakapasa rin po siya Mm-mm. in that time. So ibig sabihin, hindi yung nasa isip natin na lumpo na agad siya, no? Yes, lumpo. Oo. Ayun pala, noong the age of 31 to 32, siya nagkaroon ng polio. Yes po. And then, yun din yung sumalba kay Mabini para hindi siya makasama sa execution. So, malalaman niyo po yun mamaya. Ayun, yun, no? Ganun, no? So yun guys, marami tayong nalalaman kay Ma'am Raynel. Okay, so dito na po, meron po tayong panyo. Panyo, ito po ang panyo. Yan, isa po siyang panyo na ibinigay ni Mabini sa isang kaibigan niya pong babae na si Florentina Cesario na taga Tanawan. Mm-mm. So, i-emphasize ko lang po, ito po ay kaibigan babae ni Apollinario Mabini. Kaibigan po. Kaibigan Mm-mm. na. Kaibigan lang, no? Di Yes. ba kaibigan? So yun guys, ito. Ayan, original po yun. Ayan, ito yung panyo. Then, original po na table and chair and books ni Mabini. Wow. So ibig sabihin, ma'am, ito talaga. Ito mismo yung ginamit niya. Yes po. Mm-mm, Diyan grabe po siya guys. talaga mismo umuupo kapag nagsusulat siya, nagbabasa siya. Nilabutan ako ah. So yun guys, ito yung pinaka-original na table ni Apollinario Mabini tsaka yung upuan. Ayan. Ayan. Actually, marami pa po yan sa taas po natin. Mm-mm. Ayan. So that time naman po, nung panahon din ni Mabini, 1880s, may privilege lang makapag-aral that time mga kalalakihan. And then yung mga babae po nasa bahay lang. To do the household chores. So bakit? Kasi daw po yung mga lalaki, sila yung gagawa ng pamilya, magtataguyod ng pamilya. So mas kailangan nilang mag-aral kasi sila ay magtatrabaho para may pagtustos sa kanilang pamilya. Unlike po ng mga kababaihan po natin, sila ay dadali na ng lalaki at sila lang yung mag-aalaga ng mga anak nila. Wala ko, wawa naman ng mga babae. Yan, So ibig sabihin, parang may discriminate nung araw, ano? Hindi naman. Hindi So, naman. mas nakikita nila kasi mas powerful ang mga lalaki that lalaki. time. Unlike sa Oo. mga babae. Oo. So ganun pala nung araw, ma'am, no? Yes. Oo. And then dito po, dahil nga sa kahirapan, wala tayong picture ni ng kanyang nanay. Opo. So, sketch lang po yung ginamit natin. And then dito, sinasaad din po dito na ang gusto talaga ng nanay ni Mabini para sa kanya ay maging pari. Maging pare. Para daw po makapaglingkod sa Diyos. Sabi naman po ni Mabini, pwede namang hindi ako maging pari na naglilingkod sa Diyos habang naglilingkod sa bayan. Wow. Ayun po yun. So yun palang pangarap ng mama niya, no? Yan po ay kay naging Mabini. dedication niya doon sa La Liga Filipina. Oo. Sa Ang kanyang galing. ina. Yan, so dito naman po, meron po tayong replica ng museta or graduation suit ni Mabini. Okay Na po. kung saan supposed to be hindi siya makaka-attend ng graduation Opo. kasi wala po siya ang pambili ng set ng toga. Mm-mm. Pero dahil po pinapractice na naman ni Mabini yung magiging lawyer, so nagbibigay na siya ng advices na hindi po siya nagpapabayad. Opo. And then may dumating po sa kanya na isang babae na taga Santa Cruz, Manila. Opo. And then, sa dami daw po kasing pinuntahan ng babae, hindi siya na-convince. Kung kay Mabini siya nagtanong, na humingi ng advice, na-convince siya kay Mabini. Wow. Ayun, so in return nga po, kasi hindi siya nagpapabayad, nabalitaan niya na hindi makakasama sa graduation kasi wala siyang pambili ng suit. Pambili ng ano, Nireguluhan po siya ng graduation uniforme. suit. O Yes. graduation, ano. Yung palang ano nun. So ibig sabihin talaga mahirap talaga si Mabini, ma'am, no? Oo. So dahil sa kabutihan niya, yung mga tao na lang ano, nagbibigay sa kanya ng balik. Yes, yes po. Kasi nga siguro, bilang siya ay mahirap, hindi na siya nagpapabayad kasi para matulungan din yung kapwa niya mahihirap. Opo. Ang bait talaga ni Mabini, ano po. Ngayon ko lang rin nalaman talaga yung story niya, ma'am, eh. Yan. So yun guys, pupunta tayo doon sa next gallery. Ila, ma'am. Pero bago po yun, meron pa kami dito mga original paintings. So, since 1964, in commemoration po naman po ito ng centennial year or 100 years ni Mabini. Okay So, po. nagkaroon sila ng competition. Ito po yung nanalo ng second prize by Rudy Herrera. Then, yun po yung ating third prize by Alejandro Cortez.
So, ibig sabihin, ito ma'am, original painting po ito, no? Yes po, since 1964. Oh. So yan, kung makikita niyo po, yan po yung way kung paano dalhin si Mabini or travel siya. So it's either nakababa siya sa likod or nakasakay po siya sa hammock, sa duyan. Mm. So, ang hirap pala ng sitwasyon niya, no? Yes po. Yung Mabini nung araw, ano? Kasama siya ng mga, katipunero. Yes Pagka, po, yung mga ibang revolutionary. Yung mga revolutionaryo. So yun, yung guys. kalimitan po talaga na nagbubuhat at nagdadal sa kanya, yung kapatid po niya na si Prudencio. Kuya niya. Po. Yung kuya niya si Prudencio, yung parang pinaka-assistant ni Mabini. Kaya every time ko saan siya madala, nung nadala siya sa Guam, na-excel siya kasama yung kuya niya. So, yung ibig sabihin talagang sila? Yes po. Sangga sila, no? Sangga. Oo. So, dito ma'am, sa may So, kabila, ito naman ito. dito yung third prize by Alejandro Cortez. Opo. Meeting with Aguinaldo naman po yan. Opo. So, yun guys, sakit tayo doon. Yung pala makikita dito sa may ground floor, no? So dito naman po yung ating glass painting. Okay po. So ito naman po ay ginawa noong 2014 in commemoration naman po ito ng 150th birth anniversary ni Mabini at pag-open po ng ating modernized museum. So, yun guys, ito, meron din pala ditong Yan, itong glass painting, gawa po siya ni Pancho M. Piano na taga Bicol. Pancho. Si Sir Pancho po ang gumawa. Pancho M. Piano. So, yun guys, ang laki na ito. Ang laki ng museum ni Mabini po. Ano po, ma'am? Yes po. Isa po sa largest museum po under ng National Historical Commission. Oo. Ayan. Yan, second gallery, Mabini Reformista. Okay po. So dito lang po, ina-highlights po yung about sa pagiging miyembro ni Mabini ng Masonry. Okay, maso na rin po pala si, Yes si po. Mabini. Ang nagpakilala po sa kanya dito sa Masonry ay si Mariano Adriano. Okay Si po. Mariano Adriano po yung boss ni Mabini sa court. Kasi nga po nabanggit ko kanina sa kahirapan ng buhay, so kailangan ni Mabini magtrabaho para matustusan po yung kanyang pag-aaral. So naging clerk po siya dun sa court ni Mariano Adriano. Opo. And then after po nun, nakakitaan niya ng talino at galing si Mabini. So ipinaklala po siya dito sa ating Masonry. Opo. At ito po ay all over the Philippines, nagkaroon po sila ng election. Opo. And then si Mabini po was elected as the Grand Orator with the pen name of Katabay. Wow. Oo. Nagkaroon So, pala siya ng naging- katungkulan. Ano, ma'am? Ito naman po yung Intramuros, kung saan makita yung mga cannonballs pa. Yung mga nandito, ma'am, sa mga parang tarp, original po na mga parang picture po yan. Ganyan talaga yung itsura, no? Yes po, ganyan yung my journey. Then yung pinakalas po natin na tarp po dito ay yung Hospital ng San Juan de Dios. Ito po, hospital. So bakit may hospital? Yan. Apo. Okay, Bakit nga dahil po? si Mabini po, siya po ay na-hospital arrest. Na-hospital arrest po siya? Yes po. Supposed to be dapat si Mabini po ay kasama ni na Dr. Zerizal ma-execute nung time po noon. Pero dahil nga po, ito po yung time na na-paralyze po siya. Opo. So instead po na execution, hospital arrest. Hospital ito ba yung arrest. sabi ko kayo na nagpaligtas kay Mabini sa execution. Oo. Ayan. So, So, yun mayroon pala. po tayo dito ay replica lang siya na hospital bed. So, ganito po yung dating niya. Replica lang Replica. po. Oo. So, yun guys, Pero yung replica ng ng hospital arrest ni Mabini nung araw. Opo. And then, the time din po niyon, may mga doktor naman po na sumuri kay Mabini. Opo. Though, hindi lang po nila talaga nalaman kung ano yung cause ng paralysis ni Mabini. And then, nalaman lang po na polio yung cause ng paralysis niya ay 1980s na. Nung chinek po yung mga buto niya sa Philippine Orthopedic, Opo. and then dun po na pagtanto nalaman na polio yung cause ng paralysis at ang official height po ni Mabini ay 5'7". 5'7", matangkad din pala, no? Matangkad po siya, yes. So inabot pa niya ang Phil-American War. Okay, so let's proceed po sa ating third gallery. Okay. So yun guys, punta tayo dun sa may third gallery naman Yan, dito so lang. Mabini Revolutionaryo. So medyo madugo at charot. Oo. Ito guys, Mas Mabini Revolutionaryo. Yan. Third gallery, papasok na tayo sa loob. Okay, so dito naman po sa ating third gallery, nandito naman po yung pagkaka-hire ni Mabini bilang personal advisor po Opo. ng ating unang Pangulo ng Pilipinas, si Emilio Aguinaldo. So dito po tayo yun. So paano nga ba nagkakilala si Mabini at si Aguinaldo? Opo. Yan, is through Felipe Agoncillo. True Felipe Agoncillo. Yan, alam naman po natin na si Felipe Agoncillo ay taga Batangas. Opo, taga Batangas po. Na asawa niya po si Marcelo Agoncillo na unang tumahi ng watawat ng Pilipinas. Opo. Ayan, so natunugan po nila
na magaling na umiingay na yung pangalan ni Mabini that time. So, si Felipe Agoncillo, inirecommend niya kay Emilio Aguinaldo si Mabini. So yun pala, no? Kaya nagkakilala po sila. Yes po. Emilio Pero at first, Aguinaldo. nag-doubt po si Emilio Aguinaldo na paano daw po ang isang lumpo makakatulong sa kanya mag-build ng government. Opo. So parang gano'n, na-judge ka agad siya. Pero Judge agad ni ang Aguinaldo. sabi naman po ni Mabini, nung nagsalita na po siya, so yun lang din natin alam kung ano mga sinabi ni Mabini. Para na-convince niya si Aguinaldo. And that time po, June 12, 1898 in the morning, na-hired po siya as a personal advisor po nito. And then in the afternoon, doon po nag-declare ng independence si Emilio Aguinaldo. So ibig sabihin, nung araw na rin pala na yun, ano? Yes po, nung ipinakilala po siya. Pinakilala siya, no? Ang galing. Then meron din po tayo dito yung El Valdedero Decalogo, Okay po. na kung saan ginawa po ni Mabini, na ang naging batayan niya dito yung Ten Commandments. Okay po. Ito po yan. Yan, yes po. Nakasulat po siya sa anong lingwahe, ma'am? Spanish. Spanish. Kasi yung language naman nila ay Spanish-Filipino that time. Talagang Marami rin siya no? mga sinulat. Marami siyang sinulat din pala na, ma'am. Yan, isa sa mga highlight din po ito na gusto ko. Okay. Ayan, so ang politikang dalisay, totoo at tapat katunayan ay napakahirap mahanap sa panahon ito. Dahil kasama ang palit interes at ambisyon Okay po. ay ang hibabaw at bumubulag naman sa pamahalaan. So, parang nanggagaling sa atin ay cycle lang po, di ba? Dapat tapat, no? Yes. Totoo at tapat. Ayun, no? Guys, totoo at tapat. Parang nangyayari din to. Yes. At kung titignan yung date, October 15, 1899. So, yan na yung vision ni Mabini. Di ba po? So, ibig sabihin na, nararanasan Meron na pala na. noong 1899, no? Yung mga... Ito, meron pa rin po tayo dito. Yan yung pinakadalawang gusto kong ni Mabini quote niya. Ang politika mapanlilang sa kabilang banday kay husay at kay galing ay napakagaling gawin, instrumento na impluwensya sa tao. Tawagin natin silang dynasty, partidos, union. So parang sinasabi talaga na pamilya na rin ang mga tumatakbo sa gobyerno. So sila lang rin. Kasi nga mga partido na sila. Ayan, no? Para sa kapakinabangan ng iilan. Kumbaga, pamilya lang ganito, pamilya lang nila. Sila lang. Sila lang talaga, no? So, nung araw pala, ma'am, ganun na pala talaga yung Yes, kung tutusin, 1899 sa 2026. So, ibig sabihin dati. Yes, kumbaga cycle na lang po siguro nangyayari sa atin. Malalim na talaga siya mag-isip that time pa lang. Then yun nga, dahil nga si Mabini ay isa sa mga bumalangkas ng Philippine Constitution, so isinama niya po doon ang programa para sa mga kababaihan. Okay. Oo. So si Mabini po yung una nag-propose about sa women's right. Okay po. Nang sinasabi po niya, na dapat ang mga kababaihan ay makapag-aral sa lahat ng andas, Opo. pumoto ko mandidato, humawak na mga katungkulan din sa pamahalaan, Opo. huwag magbayad ng buwis hanggang pagsapit ng 21 years old. Ay, yun pala yung mga, niya, nagawa Kasi na rin naging pala inspirasyon niya po dito yung nanay niya na gusto mag-aral yung nanay niya pero hindi pwede. Oo. So gusto niya rin talaga magkaroon ng kaalaman. Hindi magkaroon ng pantay na karapatan. So yun guys, ang dami natin nalalaman dito. Silid, history of... So dito naman po, ito yung ating first prize naman, noong 1964 Opo. painting. Siya naman po ay gawa ni Angel Cacnio. Siya yung first prize. Yan po yung time na nahuli na si Mabini, Ay, ito na po. ng mga Amerikano. Ay, so ibig sabihin, akay-akay na po siya ng mga Amerikano dito. Ayan po, nakasakay na siya sa hammock. So yun guys, medyo nakakaawa na dito si Mabini, no? Kasi nadakip na siya. So talagang siya, no? Yan, nahuli po si Mabini sa Kuya po, Nueva Ecija. Asa Nueva Ecija siya nahuli. Ang laki ng mga pinanggagalingan niya, ma'am, no? Talagang, paano kaya siya nakakapunta dun sa iba't iba, no? O akay-akay pa rin talaga ng Hindi kapatid po, niya? yun nga, it's either nakababa. Then, ang kasi daw nangyayari doon, halimbawa, parang Batangas, may grupo ng mga taga Batangas. Opo. Then, pupunta siya ng Laguna, may grupo naman ng Tagaluna na sasaluhin naman siya. Ganun daw po yun. Ang galing, pinapasa-pasa si Mabini. Oo. Ayun daw po yun. Ang galing. Yan, stereoscopy naman po. So, ito yung isa sa mga interactive po natin. Opo. Ito yung mga pictures. Pag sinili po natin dito sa ating ito ay nagiging 3D siya. So Pwede ganito niyo yung pong tsura itry. niya. So, ito naman po yung ating fifth gallery Fifth gallery. about sa War in Luzon. Yes, so meron tayo dito mga original weapons na ginamit. Mga original pa ito, mama, no? Yes po.
Ano to, ma'am? So ito po ay mga espada at revolver na ginamit ng mga Amerikano. Mm-mm. Dito naman po sa kabila, ito naman po yung mga gulok, itak na ginamit ng mga Pilipino. Mm-mm. Kasama po yung sibat. Oo, ito Sa sa amin si Islam. mga original. So yun guys, ayan makikita natin dito yung mga original na ginamit ng American War. Tsaka ito. Parang ito nakakatakot Revolver, yes. Ang laki 38 caliber guys. Ayan. Yan. Tapos dito meron po kami ditong sample trench. Okay po. Yan, kung saan ito po yung nagiging taguan ng mga revolutionary that time. So gumagawa sila ng ganito ma'am no? Yan, mga hinukay na lupa, doon para yun ang pinaka. Then before nga po, may nakapagsabi sa atin na ang mga Pilipino kaya lang gumawa ng trench na bulletproof. Bulletproof. So yun guys, ito yung itsura. Kaya ang itsura nung pinagtataguan nila ng panahon no? And then before po, meron po kasi kami interactive dito. Okay So po. pag tumuntong kayo dito, may magka-flash po dyan na parang kayo po mismo ay kasama sa isang digmaan. Oh. Yes, yung nga lang Sayang, po, wala hindi na, siya no? na-retrieve yung ano natin. Oo, sayang. Opo, Oo. pero ano po. Para ma-feel sana, no? Oo. Yan, so bago tayo mag-proceed po sa ating next gallery, so pakita ko lang po itong paintings po natin about sa Balangiga Massacre. Okay. So Balangiga Massacre po ay sa Samar, na kung saan yung mga Pilipino-Amerikano nagkaroon sila ng enkwentro. Okay po. Yung una ay yung mga Pilipino po natin na nagdamit, nag-disguise sila ng mga babae. And then, inatake nila itong mga Amerikano. Ayan. So yun, doon pala nangyari sa Samar. And then, nung after po niya, so namatay nga yung iba dyan, nag-revenge itong mga Amerikano. Opo. So doon na massacre na totally ang sa Samar. Sa Samar, no? Opo. Grabe, pa sila, nag-disguise sila, no? Para Mga atakihin yung Amerikano. Pilipino. Yes. Pero hindi nila alam yung pagbalik nun. Ayan na. Ayun na. Okay, so dito na po yan. Proceed na po tayo. Gallery 6, War in Visayas and Mindanao. Dito, ma'am. So yun po yung kwento nito, yung sa Balangiga Massacre, na kung saan, nung pag-revenge na po ng mga Amerikano, nanalo na sila laban sa mga Pilipino. Okay po. And then, yun po yung time na kinuha yung mga bells Opo. ng mga simbahan. So, 3 bells po yun. Bilang trophy daw po nila sa pagkapanalo laban sa mga Pilipino. So, kaya tinangay po nila yun. And then, parang totally na-wipe out yung area that time. Oo. Kasi may mga sinunog na bahay, may mga pinatay ng mga bata. Parang yung bell doon, ma'am, yung parang yung binalik lang. Yes ito po. lang, bago lang. Binalik yung mga bells po natin noong 2018, yung time ng Duterte administration. Oo. Ayun. So, since then, nung naibalik po sa atin, para itinigilan ng ilang araw sa Manila, and then ibinalik na rin po siya sa Samar. Balangiga Church sa Samar. Ayan. So, dito po sa loob, meron po tayo mga showcases po na naglalaman ng mga libro alay kay Mabini, yung Okay mga po. pera kung saan po siya nailagay, yung mga libro na mismo binabasa po niya, and then yung mga commemoratives po ng 2014. Okay. Ang dahil pala niya, no, ma'am? Ito yung dati, nabutan ko to Yes eh. po. Itong 10. Yan, yun po yung 10 pesos. Yan, kung napansin nyo, merong mukhang dollar dyan na 1 peso. Okay po. Yan, si Mabini po talaga yung unang nailagay sa piso bago po si Dr. Jose Rizal. Wow. Di ko alam yun Yan, kasi si Mabini po, di pa po siya naging first secretary po ng Department of Foreign Affairs. Apo. At si Mabini rin po yung kauna-unang Prime Minister ng Pilipinas. Galing ano. Ang dami niyang So kaya achievement. siya mukha siyang dollar kasi ginamit siya American period. Oo. Ayan talaga ang natin. 1918. 1918 na 1 peso. Yan guys, may kita ninyo. Ito, nabutan ko to. Yung 10 na to, nag-isa siya. Tsaka ito na. Ito mga libro niyan talaga to or ano? Yes po, all or yung libro niya Mga po libro yun. niya. Tapos pa kabila, may dictionary din po siya kasi nga para maano yung English ni Mabini. So, nababas siya sa ng dictionary. Grabe no, parang Bible ano. Mas makapal pa sa Bible guys. Oh. Po, ayan. Itong kapal oh. Pero ang luman-luma na siya. Makikita natin. Pero yung mga nakalagay dun sa loob, parang iba yung ano no, language no. Iba yung ano, Yung iba po may Spanish na may English. Spanish. Oo. Tapos ito mga commemoratives po natin noong 2014. Kasi nga 150 at meron tayong commemorative coins, commemorative stamp. Ginagawa talaga ng ano tong commemorative doon ng Yan ng Bangko Sentral. Bangko Sentral no. Every 50 years ata yun. Pagka nagkakaroon po ng milestone yung mga heroes po natin, ginagawan po nila ng mga yun. Kasi para nag-start din po kay Dr. Zersal, meron din siyang
at 10 pesos na Opo. si, Mm-mm. ano nakalagay, si Miguel Malvar, si Andres Bonifacio, Gumagawa pala sila, no? gumagawa po. Oo, yun guys. Yan, tapos ito po yung shrine po before. Ito po yung dito. Ay, ito yung sa Ito yung harapan. itsura niya, yes. Mm-mm. Simbahay kubo nila. Tapos ito yung sa Mabini. Opo. Sa Manila. Opo, sa PUP Manila. Santa Mesa. Ayan. Mm-mm. Kasi ito po yung barko na ipinangalan sa kanya. Okay, BRP Apolinario Mabini. Tapos meron din po tayo doon mga uncut na 10 pesos. Mm-mm. Galing din po siya sa Bangko Sentral. Ang mga original din yan, no? Ito, mama, ano po ito? Yan, ito naman po yung kabaong na pinaglagyan Mm-mm. ng mga buto ni Mabini nung nilipat po siya from Manila North papunta po dito sa Barangay Talaga. Wow. Ito po ay wala na po siyang laman, nandun na po sa baba sa punto. Oo, inilabutan ako, Hindi, kaya po siya maliit. Yun naman ay mga buto lang ni Mabini nilagay. So yun guys, ito yung original, no? Na pinaglagyan ng mga buton. So ginamit po siya ay July 23, 1956. Yun po ay kasabay ng pag-open po ng museum natin dito sa Batangas. Oo. Na kung saan yung first curator po natin ay si Apolinario Mabini II. Okay po. Pamangkin po mismo ni Apolinario Mabini. Siya yung unang curator. So yun guys, makikita natin talaga dito, no? Talagang lumang-luma na siya, oh. Ayan. Nakatakot. Kasi ito po yung mga dito. original na gamit din ni Mabini. Ito mga original din po ito. Yan, dito sa upuan, yan po yung mismong inupuan ni Mabini. Diyan po siya namatay noong May 13, 1903, around 11 p.m. ng gabi sa Nagtahan, Manila. Tumakas yung balahibo ko, mama. Joke lang. Okay lang. So yan guys, ito yung original na makikita natin dito. Nakakatuwa lang kasi hanggang ngayon, nandito pa rin at na-preserve pa rin, makikita natin dito. Yes. Yung original. Grabe, kinakalabutan talaga ako. Ang galing. Talagang na-preserve siya, no? Opo. So, yan, Yan, yung mga table pa rin ni Mabini, ito mga table din ni cabinet, Nabini. orasan, salamin, baul, at tapayan. So makapagsalita lang itong mga to. Ang daming kakwento na ito, mama, no? Yes po. Grabe guys, ha? Ayan, mga original na gamit ni Apolinario Mabini. Ayan, nakapreserve pa rin hanggang ngayon. Then Dito, meron ma'am. din po tayong flag. Ito naman po yung flag na ginamit nung ni-raise po ito doon sa ating flagpole. Nung time po na dinala po yung mga labi ni Mabini dito po sa Batangas. Na mismo pong si Emilio Aguinaldo yung nag-raise po dito sa flagpole natin. Okay. Galing, oh. Nakapunta na rin pala dito, no? Yes po. Galing. Inaanyayahan po kayo na bisitahin po ang ating museo ni Apolinario Mabini Tanawan. Open po siya sa public from Tuesday to Sunday, 9 to 4 p.m. Wala po tayong entrance fee. Halina't puntahan at kilalanin kung sino po si Apolinario Mabini. Ayun, maraming salamat po, Ma'am Raylene. Okay po. Okay guys, bali tapos na tayo dito, no, sa Apolinario Mabini Shrine, kung saan ang dami natin nalaman tungkol sa mga buhay ng ating bayani na si Apolinario Mabini, no. At sana po ay meron kayong natutunan sa ating paglalakbay ngayong araw. At maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa episode na to. At kita-kits po tayong muli sa ating susunod na adventure. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bye-bye! It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow in all the right places.